Kapag ikaw ay nag-aral ng panggagamot, syempre nagbabasa ka ng mga orasyon. Yung mga orasyon na yun kasi nakakaapekto. Kapag hindi mo kaya or kapag binasa mo yung orasyon tapos sumakit ang ulo mo, laging ganun yung ginagawa, kada basa mo sasakit yung ulo, tigilan mo na. Kasi ibig sabihin nun hindi kaya ng katawan mo. So ang gagawin mo, tigilan yung pagbabasa noon, wag nang mag-aral kasi hindi ka para sa panggagamot na yon. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali sa video nga palang ito mga ka-horror ay ang pag-uusapan natin ay nakapatungkol sa mundo ng gamutan. Dahil mga ka-horror, gaya dun sa video na in-upload natin kahapon ay meron ulit tayong isang kaibigan na nagtanong doon sa comment section. At ito mga ka-horror ang tanong niya. Bro Beans, nakamamatay ba ang pag-aaral ng panggagamot o pagiging albularyo? Sana mapansin. So bago natin sagutin at i-discuss ang kasagutan sa tanong ni Idol ay gusto ko lang i-shout out si Idol Faith Eds. Mabuhay ka at maraming salamat sa iyong pagtatanong. May mga matatandang kasabihan mga ka-horror na nagsasabing ang landas ng panggagamot ay hindi para sa lahat. At ang sino mang papasok dito ng walang basbas, gabay o tamang paghahanda ay maaaring tuluyang mabaliw o mamatay. Ang dahilan kung bakit nakikita ito bilang isang mapanganib na paglalakbay ay dahil ang panggagamot ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na karamdaman, kundi sa mas malalim at masalimuot na mundo ng espiritu. Kapag binuksan ng isang tao mga ka-horror ang kanyang sarili sa ganitong uri ng kaalaman, hindi lamang kaalaman ang pumapasok kung hindi mga tinig, mga bisyon at mga puwersang hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang isip ng tao ay nilikha upang manatili sa isang direksyon ng katotohanan. Ngunit kapag bigla itong hinila sa dalawang magkasalungat na daigdig, ang daigdig ng mga tao at ang daigdig ng espiritu, nagkakaroon ng labis na pagkalito. Dito nagsisimula ang tinatawag nilang kabaliwan. May mga nag-aral ng orasyon na sa unay masaya at puno ng sigla. Ngunit paglipas ng ilang linggo ng tuloy-tuloy na pag-aayuno at dasal, ay bigla na lamang naging maputla, tulala, at parang may kausap na hindi nakikita. Ang katawan ay nagugutom, ang isipan ay pagod, at ang diwa ay bukas sa lahat ng uri ng enerhiya, mabuti man o masama. Ang ganitong estado ay parang bukas na pintuan na walang bantay. Anumang espiritu, kahit mapanlin lang, ay pwedeng pumasok at makipaglaro sa isip ng nagsasanay. Ang iba naman mga ka-horror ay napupunta sa puntong nagsasalita ng walang katuturan, umiiyak o natatawang mag-isa. At kalaunan ay sinasabing nababaliw dahil hindi nila maibalik ang sarili sa normal na kamalayan. Bukod sa kabaliwan mga ka-horror ay may mas mabigat na panganib, ang kamatayan. Sa panggagamot, lalo na sa tradisyonal na lihim na anyo nito, madalas na sinasalo ng manggagamot ang bigat ng pasyente. Kung ang ginagamot ay may sakit na dulot ng kulam, sumpa o masamang espiritu, ang manggagamot ang nagiging daluyan ng enerhiya upang alisin ito. Kung mahina ang kanyang depensa, maaari siyang mismo ang tamaan. Maraming kwento ng mga albularyong bumagsak matapos gumamot ng pasyenteng biktima ng malakas na barang. Sa mga baryo, may mga kilalang manggagamot na bigla na lamang nagkakasakit at hindi na bumangon matapos tanggapin ng isang mabigat na pasyente. Ang dahilan ay hindi pisikal ang karamdaman, kundi ang enerhiyang kanilang sinalo na hindi nila naipalabas o nalinis. Ito ang tinatawag na balik. At kapag ang balik ay masyadong mabigat, ito'y nagdudulot ng biglaang kamatayan. Actually mga ka-horror ay may isa pang anyo ng panganib, at ito ay ang paglabag sa panata.
Kapag ang isang nagsasanay ay pinag-aatasang mag-ayuno o umiwas sa isang pagkain, hindi ito basta-basta utos, kundi bahagi ng pagtali sa kanyang espiritu upang manatiling malinis at bukas. Kapag nilabag niya ito, may kaakibat na parusa. Ang iba'y nagkakasakit ng hindi maipaliwanag, ang iba na may bigla na lamang nagiging malas sa lahat ng bagay, at mayroon ding tuluyang namamatay. Ang kamatayan dito ay hindi aksidente, kundi itinuturing na kabayaran sa paglalapastangan sa sinumpaang kasunduan. Ang mga matatanda mga ka-horror ay laging nagpapaalala na ang pag-aaral ng panggagamot ay may kasamang bigat na higit pa sa iniisip ng karaniwang tao. Kaya't hindi ito dapat pasukin ng basta-basta. Nakababaliw din ang mismong damdamin ng isang nagsasanay. Sa unay akala niyang hawak niya ang kapangyarihan, ngunit habang lumalalim siya, mas nararamdaman niya na hindi na siya ang may kontrol. Ang kanyang katawan ay para bang pag-aari na ng mga dasal, ng mga orasyon at ng mga espiritu. Ang kanyang isipan ay laging abala sa mga ritual, mga panata, mga pagbabawal. Unti-unti siyang nalalayo sa karaniwang pamumuhay at ang kanyang pakikisalamuha sa iba ay nagiging kakaiba. Kapag hindi niya ito kayang tanggapin, bumibigay ang kanyang diwa at siya'y nauuwi sa tuluyang kabaliwan. Sa mga ilang pagkakataon mga ka-horror, ang mga nagsasanay na hindi nakayanan ang bigat ay nagiging panganib pa sa kanilang pamilya sapagkat nakikita nila ang kanilang mga mahal sa buhay bilang iba, bilang kaaway o bilang espiritu. Dito makikita ang tunay na panganib ng pag-aaral ng panggagamot ng walang sapat na gabay. Ang kamatayan naman mga ka-horror ay maaari ring dumating hindi lamang sa pisikal na katawan kundi sa espiritu. Kapag ang isang nagsasanay ay pumasok sa landas ng panggagamot ng may maling hangarin, kasakiman, kapangyarihan o paghihiganti, ang kanyang kaluluwa ay unti-unting kinakain ng negatibong enerhiya. Unti-unti siyang nagiging kasangkapan ng mga espiritu na hindi banal, at bagamat humihinga pa siya, wala na ang kanyang tunay na sarili. Ang ganitong anyo ng kamatayan ay tinatawag ng matatanda na kamatayang espiritual. Mas malupit kaysa sa pisikal na kamatayan, sapagkat ang katawan ay nabubuhay pa ngunit ang loob ay wala na. Ang taong ganito ay nagiging parang anino na lamang, walang direksyon, walang saysay, at unti-unti ring namamatay sa laman dahil sa bigat ng dinadala. Kaya kung bakit sinasabing nakababaliw at nakamamatay ang pag-aaral ng panggagamot mga ka-horror, ay dahil hindi lahat ng tao ay handa sa bigat ng sakripisyo at panganib na dala nito. Kapag ang isang tao ay pumasok dito ng walang wastong paghahanda, ang kanyang isip ay nahahati, ang kanyang katawan ay nasusubok sa sukdulan, at ang kanyang espiritu ay nagiging bukas sa mga puwersang maaaring sumira sa kanya. Kung ang apoy ay hindi hawak ng maayos, sinusunog nito ang kamay ng nagtatangkang mag-ingat. Ganoon din ang panggagamot. Kung hindi ka handa, hindi mo lamang masisira ang iyong sarili, kundi maaari mo pang madala ang iyong mga mahal sa buhay sa panganib. Kaya't malinaw na ang babala ng mga nauna, na ang pag-aaral ng panggagamot ay hindi laruan. Ito ay isang landas na puno ng biyaya para sa mga itinalaga. Ngunit para sa mga pilit lamang pumapasok, ito'y daan patungo sa kabaliwan at kamatayan. Kaya mga ka-horror, kung iniisip mong pasukin ang landas ng panggagamot, ay lagi mong tandaan, hindi ito basta aral na pwede mong laruin. Ang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kabaliwan, at ang pagkakamali sa panata ay maaaring maging kabayaran ng iyong sariling buhay. Kung hindi ka handa sa bigat ng sakripisyo, huwag kang mangarap hawakan ng apoy, sapagkat ang apoy na nagbibigay liwanag ay siya ring maaaring sumunog sa iyong kaluluwa. Isang maling dasal, isang nilabag na panata, at baka sa halip na manggagamot, ikaw ang maging pasyente ng sariling pagkawasak. So kayo naman ang tatanungin ko mga ka-horror. Gusto nyo pa rin bang maging manggagamot? Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video
patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.